October 4, 8:46 p.m. ay AM ng madaling umaga dito. Wala pa tayo masyadong tulog. Nagising ako ng 3 AM na naman. Hindi na naman ako nakatulog. Pero wala naman, okay naman. Buwisit na baka kasi yun. Napuyat ako dun sa baka kasi punta ng punta rito. Ang dami kong tanim kasi dito. So pupunta dito, minsan nandun. Ako po. Kaya binubugaw ko palayo. Babalik na naman sila. Kaya napuyat ako kagabi. Alas 12 na ako na. Siguro alas 12 na ako natulog. So may naisip akong topic na na-observe ko lang. Kasi ito yung nangyayari ngayon sa nga pala balita dito. Ito medyo maingay dito. Siyempre same routine pa rin kung araw-araw na sistema dito. Everyday. Kasi nga tayo lang yung ginagagot ni Lolo ko dito. Minomonitor tayo dito. Nakikita nila tayo. Ginagawang palabas ng mga Channel 7 and ABS-CBN. Ng mga FM radio station. So, makikita ninyo naman doon. So, may kukwento lang ako. So, samantalahin natin yung pagiging sikat natin. Siyempre, pag sikat ka, may impluwensya ka. Pinakikinggan ka. Yung time na pinakikinggan ka ng tao. Kasi pag yung dumating na yung time na hindi ka na pinakikinggan ng tao, wala ka na, itchapwera ka na. So, samantalahin natin yung pagkakataon. So, this is part of democratic and then republican. Ito yung tinatawag na pagkakaisa at pagwawatak-watak. So, ang diskarte kasi noon, ang diskarte pala ng ito yung nakikita ko kasi sa reality. Katulad ng nakikita ko ngayon sa Amerika. Kung paano sila winawatak-watak doon sa Amerika. Kasi nga, ang diskarte kasi ng mga democratic people is maging sinungaling ang tao. So, aawayin niya yung isa, magiging sinungaling. Siyempre, para bang ang tema is paano niya pag-aaway-awayin yung tao para hindi magkaisa ang tao. So, pagka gano'n na nangyari, ang posibleng mangyayari doon, walang totoo na lalabas, siyempre. At isa pa, magagawa nila yung gusto nila. Siyempre, kung may gusto silang gawin, magagawa nila. Kunyari, pag-aaway-aaway. Kunyari, gusto kong kunin yung taong yun. Pag-aawayin ko silang dalawa. Tapos, siyempre, wala na mapuntahan yung isang yon. Lalapitan ko ngayon, kakaibiganin ko ngayon. O, hindi, kasama na kami. Diba, ganun yung sistema. So, may ganung tema na yun naman yung dito, katulad dito sa atin. Yung nakikita ko dito sa bansa natin. Balak tayong sakupin ng Chinese, di ba? Andiyan na yung mga ebidensya, pinakita ni Bongbong Marcos. Andun sa mga Ilocano, alam na alam nila yun doon. So, ang ginawa ng mga Chinese is pinag-away-away yung mga Pilipino para hindi sila umunlad. Katulad dito, kunyari dito sa bunga, dito sa pwesto ko, kami dito, kunyari, may taniman kami dito, may taniman doon. So, pinag-away-away kami, kunyari. O, sirain mo nga yung halaman doon, sirain mo. So, anong mangyayari doon? Is walang magiging cooperation. Hindi magiging maunlad. Totoo, hindi. Totoo ba, hindi? So, yung kagabi, nag-ayos ako ng ilaw. Sabi ko sa kanila, kailangan ko ng cooperation nyo. Kasi kung hindi kayo makikipag-cooperate, walang mangyayari sa atin. Ngiyaw tayo, ngiyaw. Walang mangyayari sa atin. Kasi, unang-una, bago mo mapaunlad ang isang lugar, isang bagay, kailangan yung magkaisa. Kailangan yung makipag-cooperate lahat. So, ganito ang ginawa ng mga democratic people na kung paano sila pag-away-awayin lahat para pabagsakin ng isang bansa. Ganon ang ginawa nila sa Amerika.
So, pinag-away nila yung puti, pinag-away nila yung itim. Yun, nag-away silang dalawa. Yung, siyempre, yung racist na tinatawag na, uy, negro, pagka tinawag mong negro, patay ka. Yayariin ka ng negro kasi tinawag mong nigger. So, ganun na nangyayari ngayon sa Amerika. Mga racist na tinatawag. Wait, saglit. Wala nang apoy. Saglit ha. Nagsasaing kasi tayo. So, ang ginagawa ng mga gagong to dito is, siyempre, ako lang ang kalaban nila dito. So, pararamihin nila yung kaaway ko dito. Katulad ng ginawa nila sa iba't ibang lugar. Ganon ang ginagawa nila sa akin. So, hinahanapan nila ako ng gulo lagi. Hinahanapan nila ako ng kaaway lagi. So, dito naman, ng mga kamag-anak ko naman na nandito, okay lang kasi ano-ano lang. So, kahit na ganito tayo, natulungan naman nila ako. So, tinutulungan ko din sila kung ano yung kaya kong itulong sa kanila. So, binibigyan ko kayo ng alam kung paano ang diskarte. Ang diskarte naman ng Republican is paano ayusin. So, gusto nilang ilabas yung kay John Kennedy. Doon sa assassination ni John Kennedy. Pati yung Epstein. So, Epstein's files. So, yung Epstein's files na yon is part of democratic. So, yung mga parang inaalay yung mga bata doon, nire-rape muna tapos iaalay. Parang ganun, parang may kulto sila doon na ganun ang nila. So, sa Republican kasi is Jesus. Jesus ang pinaka-leader at sinusundan ng mga Republican. So, paano nila itayo si Jesus? Paano nila pinakikilala si Jesus sa mga tao? So, kaya nung time ng Democratic sa Amerika is halos itaboy nila, halos ayaw nila ng Diyos. Kasi ang sistema kasi pagka wala ka ng Diyos, walang Diyos ang isang bansa. Sino ang masusunod? Kundi yung mga wicked-minded. Ibig sabihin ng mga wicked-minded, yung mga tusong mga pag-iisip. So kung may Diyos na sinusunod ang tao, meron tayong patakaran na sinusunod. Nakakuha niyo. Kasi kung wala, at sasabihin kung tama ka, tama din ako, magkakagulo tayo. Di ba? Kasi pag sinabi mong tama ka, tama din naman ako magkakagulo tayo. Sino susundan natin yan? Kundi dapat may Diyos tayong susundan. Nakakuha niyo. So dito sinasabi ng Diyos na magkaisa kayo ng isip. Kasi pag hindi kayo nagkaisa ng isip, mapupunta kayo doon kay Satanas. Paano kayo magkakabahabagi? Paano kayo magkakawatak-watak? So ginamit to ng idea na to na ginamit nila dito. So paano nila pababagsakin yung mga bansa is pag-aaway-away nila yung mga tao para hindi maging maunlad ang isang bansa. Nakuha nyo. Ganito katanga ang gobyerno natin ngayon. Ganito kasira ulo ang gobyerno natin. Na nag-aaway-away sila doon. So kung ipapatupad si Jesus sa gobyerno natin, papatupad lahat doon. Wala na silang magagawa. So suportahan naman sila ni Trump at sigurado naman magkadikit sila Bongbong tsaka si Donald Trump. Magkakilala naman yung dalawang. So titignan natin kung ano pang mangyayari. Binigyan ko lang kayo ng advice, binigyan ko kayo ng idea kung yung maganda yung isipin dito sa atin. Susunod na ulit at sahing pa, gutom na